Nirecommend ni Erwin si Rose. Meron nga daw sasakyan na binibenta na okay, good condition. So, dahil sa pagtitiwala niya kay Erwin, binili po namin agad yun ng cash. So ano naging diagnosis ng inyong mekaniko? Sa mga nasabi po ng mekaniko, which is aabutin ng 500,000. Sinabi namin sa kanya, as is where is na daw. Wala na raw siya makagawa. Hindi raw nila pwedeng ibalik. Yun na daw yung kasunduan. Masasabi nung nagbenta na as is where is yan, kaya kung basura yung nabili niya, junk yung nabili niya, wala na akong pakialam yan. Hindi po pwede. So ang tungkulin po niya, ng lalim ng batas, yung Cartul po, ibalik ng kabuuan, hindi pakyawan lamang. Nabanggit na po ba na bukod sa sira, odometer tampered po sa sakit. So ang ginagawa nila, binababa nila yung numero para maibenta na mas mataas. Matanong ko lang, no, paano ba naganap ang buong transaction? Doon po sa kaibigan niyang si Erwin. Sila po kasi nagchat-chat. So, nagka-chat po sila. Naghahanap po kasi yung si partner ng second-hand cars na mabibili namin sa saktong halaga lang. Dahil nagpapatingin nga siya, nag-deaf kasi siya. So, nirecommend ni Erwin si Rose na meron nga daw sasakyan na binibenta na okay, good condition. So, pinuntahan po agad niya kasi nga wala po kaming magamit na sasakyan na pang-medical niya, pang-negosyo, ganun po. So, madalian din po dahil sa pagtitiwala niya kay Erwin, binili po namin agad yun ng cash. Alright. Ngayon naman nung pagbili nyo ng sinasabing sasakyan, nagdala ba kayo ng sinasabing mekaniko para suriin yung sasakyan? Hindi po. Kasi po nga, nagtiwala po siya sa lahat ng sinabi ni Erwin na okay daw po, good condition. Alright. Kailan ito nasira pagkatapos ng pagbili? July 4 po namin na iuwi. After, siguro July 14, yung tumitirik na siya. Before July 14, wala pang problema. Tumatakbo pa? Tumatakbo po siya, pero umi-stop po siya. So, nang July 14, na-decide nyo na mapacheck na, tama ba? Opo. So, anong sinabi Tinawag ng na po agad mekaniko? Tinawag na po agad yung mekaniko. Tapos, sinek up na. Tapos, nung tinry ulit na mapaandar siya, nag-stop siya ulit. So, yun na po yung parang sinek ng whole. At saka may lumabas po kasi na parang check engine. Alright. So, ano naging diagnosis ng inyong mekaniko? Sa mga nasabi po ng mekaniko, which is aabutin ng 500,000. Nung sinabi na po ng mekaniko yung buong sira, saka po nag-contact si partner doon kay Rose nga po. Alright. When was this? July 29, medyo busy. Tapos naman yung mga bagyo, hindi nakabalik. Sinabi namin sa kanya, as is where is na daw. Wala na raw siya makagawa. Hindi raw nila pwedeng ibalik. Yun na daw yung kasunduan. Kasi sabi niyo parang July 14 nga tumirik o nagkaroon ng pinaka-problema. Pero July 20 na pa na itawag kay Rose. Bakit medyo matagal lang? Umabot pa ng ilang araw yun o isang linggo rin halos. 6 and 15 days. Kasi po, tumagal ng tawag sa kanya. Dahil ng unang check, nakakala namin minor issue lang. Kasi sa ganun binibili namin. So alam namin na may mangyayari talaga. Yung pagka-check ng major. Okay. Pinadaan nyo muna sa diagnosis, kaya tumagal na mahigit almost 2 weeks itong sinasabing diagnosis. Kasi parang tinetroubleshoot, kung hindi ako nagkakamali yung term, chine-check kung saan yung problema, kung sa makina or sa ibang bagay, na posible maging problema kung bakit siya tumitirik. Kaya parang sinigurado po muna kung ano yung talagang problema ng sasakyan bago tawagan. Alright. Kasi which is second hand nga naman, may mga minor issue naman talaga pag ang binili mo is second-hand car. Alright. Meron ba kayong proof or papers na nagpapakita na merong as is where is? I think meron tayong picture dyan, pero ba natin makita? Yan. So nakalagay, received the amount of 417,000 pesos as full payment for 2012 Starex Gold VGT automatic with plate number. As agreed by both vendor and vendee, the said vehicle is on as is where is basis. So, kung ano man yung kanyang naging estado ng sasakyan na yun, then as is na babayaran ng ganong klaseng halaga. Alright? Pero matanong ko lang, syempre pag bibili tayo, lalo na sa online, ini-indicate nila ano ba yung mga issue. Kasi nga sabi mo, second hand yan. It should be transparent. Sila ba, sinabi nila, may konting issue lang yan, pero ito yun? No, wala talaga. Kasi nung
deaf siya, di ba? So, ako yung nakipag-usap. Sabi niya, tinanong ko siya, kasi babiyahe kami. Punta kami ng Tagaytay, Baguio, gano'n. Okay ba siya ibiyahe? Sabi naman niya, okay naman. Oo. So, wala siyang sinabi na any issue sa sasakyan wala nito. po talaga siyang sinabi. So, Pero saan ang malayong narating nung sasakyan? Saan nyo lang naiikot? Tondo lang po, Parañaque, tapos Metro Tondo. Manila lang. Dun lang. Okay, siguro ganito, makausap na natin sa kabilang linya ito si Attorney Batas on what's the legal aspect in terms of this problem. So, Attorney Batas, Mauricio, magandang umaga po muli sa inyo. Magandang umaga po muli, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po muli, sambayan ng nasa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Ginoong Carl, ito po ay as is where is basis, kagaya po ng binasa ninyo. Anong ibig sabihin ng as is where is basis? Sa ilalim po ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, kung ano po yung nakita noong nagkakaroon po ng kasunduan sa bilihan, kung ano ang katayuan niya sa eksaktong oras na yon, yun po ang binibili at wala pong ipinapangakong karagdagan. Okay, yun po yung paunang prinsipyo dyan. When the contract is on an as-is, where-is basis, then the seller sells what is. And the buyer buys what he sees. Ganun po yung masakit na katotohanan dyan. So wala pong magsisisihan dyan. Technically, kaya po ganyan yung sinabanggit. Kaya lang po, kasama po nitong as-is, where-is basis principle sa Kodigo Sibil yung tinatawag na warranty na ang bagay na binili magagamit doon po sa layuning naging dahilan ng bilihan. Yun po yung warranty na binabanggit ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. At dahil maliwanag na ang layunin, nung pong bumibili, lalo na ang bayad, 470,000, sabay tumataginting na halaga po yan, hindi po mani-mani lang yung perang yan. So layunin talaga para magamit. Ngayon, nagka-problema, hindi magamit. Kailangan pong hatakin yung pong mga prinsipyo ng batas. Pabor po doon sa nakabili. Hindi naman po masasabi nung nagbenta na as is where is yan, kaya kung basura yung nabili niya, junk yung nabili niya, wala na akong pakialam dyan. Hindi po pwede. Kasi kahit alam niya na may halaga yung nabili niya dahil malaki po yung presyo na binagbentahan. Ang counsel po. Attorney, also, I'll ask for your opinion on this or legal analysis kasi meron naging statement ang kabilang panig, no? So nakausap ng bitag ang inireklamo nagbenta daw ng sasakyan pero tumanggi itong sumagot sa programa. Pero pangako ito na willing siya magbayad ng 250,000 pesos lamang at hindi full payment. Anong sa tingin niyo, attorney, na hindi full refund ang ibibigay? Well, batay na po sa mga pangyayari. So, Ginoong Carl Tulfo, gaya po ng mga hukuman natin, gaya ng regional trial courts, courts of appeals, and the different appellate courts, even the Supreme Court, nakadepende po lahat sa mga pangyayari eh. So kung umaamin siya na may tungkulin siyang magbalik ng hanggang 160,000 pesos, ibig sabihin kinikilala niya na talagang may depekto at may problema. Yung kanyang ipinagbibili at yung tinatawag na warranty na magagamit yan sa layunin kaya bumili. Yung pong bumibili, hindi po natupad. So ang tungkulin po niya, sa ilalim ng batas, Ginoong Carl Tulfo, ibalik ng kabuuan, hindi pakyawan labang, hindi bahagi lamang. Ginoong Carl Tulfo. Alright, may sinasabi din ng yung respondent attorney na kung saan ay nagamit na raw na mahigit 2 weeks yung sasakyan, dapat daw nasabi daw kaagad kung nasira at hindi agad pinagalaw sa iba pang mekaniko na sana siya na lang daw naggawa ng paraan. Normally po, tatanggapin yung ganyang klase ng pagdadahilan. Pero kung meron pong dahilan kaya inabot ng 2 linggo pa bago ipinaalam sa kanya na may problema talaga. At ang dahilan naman humanap muna sila ng remedyo. Yes, tama, attorney. Muna sa Correct. ibang mekaniko. Ibig sabihin, in good faith din po Hindi po siya po pwedeng bigyang kasalanan yung bumili. Yung 2 weeks, napakaliit na panahon po yun in fact, para po magkaroon ng diagnosis yung mga tunay na mekaniko. Tama. So hindi po magiging dahilan ng seller, Ginoong Carl Tulfo, na tumangging magbalik ng ibinayad sa kanya ng kabuuan. Okay. Attorney, no? So, will it be said na itong kasama namin yun na nagrereklamo, do they have the right to demand the said 100% refund para dito sa kotse? Opo yan, but katulad po ng ibang mga bahagi ng Kodigo Sibil, yung tinatawag nating rescissible contract when the object of the contract cannot be used for the purpose for it was bought, rescissible contract po yan Ibig sabihin,
may tungkulin po ang bawat panig na magbigayan, magsulian. So makukuha nila si 470,000 pesos, Ginoong Carl Tulfo, so ibabalik nila yung sasakyan doon sa katayuang kinatatagpuan niya ngayon sa kasalukuyan. So kahit man sabihin natin na hindi na i-report doon sa kabilang panig, ay meron pa rin karapatan itong ang aming lumapit sa amin ngayon na magsabi na merong problema. They have the right also to demand as well. Kasi hindi nila nagamit yung sasakyan for that sole purpose. So, very much clear, no, Attorney? So, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. That was a very good summarization of what actually happened at kung ano po dapat gawin. Attorney Carl po. Maraming salamat po sa inyo. Gandang araw po sa ating lahat. Alright. Maraming salamat po, Attorney. Sir, hindi ko pa nasundan kasi nabanggit na po ba na bukod sa sira, odometer tampered po yung sasakyan. Odometer tampered? Oo, dun kasi 90,000 yung display. Pero na-check ng mekaniko, 252,000 na. Alright, para lang maintindihan ng mga ating nanonood, ang sinasabi ng odometer tampered is kapag ang isang sasakyan, for example, nakalagay dun sa kilometer reading, is dapat originally 100,000. Pero ito ay technologically minamanipulate ng isang software para pababain doon yung numero para mas mataas mabenta ang sasakyan. Pag mukaing bago, di parang Yes. ganun. So, the lower the number, the better it is for the seller. So, yung ginagawa nila, binababa nila yung numero para maibenta na mas mataas. So, dun din siya nag-doubt. So, doon din nagkaroon ng problema. So, that can also be one of the things na pwede sabihin talaga doon sa kabilang panig na naloko din kami dito sa part, hindi nyo na ibanggit sa amin na odometer tampered. So, doon pa lang in itself, meron na at pwede ma-invalid itong agreement ninyo na as is where is. Hindi pwede sasabihin na as is where is. Yung condition ng sasakyan, lahat na naibanggit sa inyo, hindi pala transparent at totoo. Let's just talk shortly dito sa Barangay 179, Caloocan City, si Kagawad Gilbert Galvelo. Magandang umaga po sa inyo. Opo, ganito na lang po siguro sir, pinakamaganda kung taga-barangay 179 po yan, pwede po kayo magsadya dito sa aming barangay, sa barangay 179 sa Caloocan. Entertain po namin yung nag-complain diyan sa tangkenta na yan. Alright, sige po sir, if ever no, para maidulog na lang sa inyong tanggapan, para magkaroon sila na maayos na pag-uusap at masettle na ang kanilang sinasabing dispute or problem. Alright po sir? Opo. Alright, sige po, asahan namin na magkakaroon ka agad ng agaran na schedule dito sa magkabilang panig. Alright po, sir? Yes, sir. Wala pong problema. Basta papuntahin lang niyo po rito sa barangay na, barangay 179. Alright, sige po, sir. Maraming salamat po. I think kailangan talaga magkaroon ng panibagong usapin kasi yung ganyan pala na issue, akala namin as is where is talaga na yun pala, may tampering pang nangyari. Yes. So, I think it's not enough na kung ano lang yung dinemand. Kasi sa mediation, yung isang panig, kung nag-demand siya, hindi pwedeng yun yung sundin. Kailangan magtagpo kayo halfway. Okay? Pero in-explain din naman kasi ni Attorney Batas, if you want a full refund talaga, I think it has to go through court. Pero yun nga, medyo may mga downside lang din kasi imbis na makuha mo yung full refund, baka mapunta pa doon sa attorney's fee, mga ganun. So, I think it's up to you talaga. Pero ang magiging advice namin, mag-usap at kumbaga, kung ayaw nyo talaga ng 200, kasi nga may tampering issue, kailangan i-address din yan ng seller. Kasi in the first place, hindi siya naging transparent. Yun yung sinasabi ko kanina. So siguro ma'am, we'll be talking also off-air and then para sa ating mga manonood, meron din magkakaroon ng update tungkol dito sa case na to. So, ma'am, sir, no, maraming salamat po sa paglapit dito sa aming programa at sana naliwanagan kayo dun sa magiging susunod na hakbang ninyo. Alright po? Sige po. Thank you po. Maraming salamat. At dyan tayo nagtatapos ngayong araw, hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka, di iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Tulfo, ako si Carl Tulfo at itong hashtag, ibubitag mo.